Isang matagumpay at pinagpalang tanghali po sa ating lahat na mga gili po nating mga tagapakinig. Ito po ang inyong programa, Tinapay ng Buhay, na sumasa inyo po sa ganitong oras, ilang minuto po na pagbubulay-bulay po sa mga salita po ng ating Panginoon. Kaya welcome po kayong lahat at sa inyo pong panunood later on kapag reviewin po ninyo, please subscribe to my YouTube channel, Vic Rabara. An opportunity for you na makita yung earlier uploaded video messages. Share to your friends para sila din naman po ay mapagpala. Maraming salamat po. Dito sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 9 hanggang talatang 10. 1 Peter chapter 2, verses 9 and 10. Ganito po ang ating mababasa. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Ito ay liham o sulat ng isa sa mga disciples ni Jesus Christ. Ang pangalan po ay Peter. At ito ay napakaganda na hindi po naka-address po ito kahit kung sino o hindi naka-address sa kahit sino, sapagkat ito po ay intended na ma-circulate po sa mga Christian churches, especially in Asia Minor. In Asia Minor, na ngayon po ang tawag ay Turkey, sapagkat tila bagang yung pong kamatayan na Apostol Pablo ay malaking impact sa mga kapatirang Kristiyano po sa Asia Minor. At tila bagang itong sulat ni Apostol Pedro ay pagbibigay ng encouragement sa mga kapatiran po natin na bagamat mawala ang isa sa mga apostles sa Gentile world, ay tuloy-tuloy po ang gawa ng Panginoon. Tuloy-tuloy ang church at dapat magpatuloy ang church. And I'm sure this is one of the reason why isinulat ni Pedro ito pong kanyang liham na ito. Napakaganda yung description po niya sa church. Ano po? Number 1, sabi niya, you are a chosen race. Tayo pinili. Tayo po ay pinili, isinatabi, set aside, sanctified by God. Ibig sabihin po ay merong grupo ng mga tao na magkakasama at yan po yung church na ang tawag po niya ay chosen race, pinili. Pangalawa, a royal priesthood. Going back to Old Testament, yung mga saserdote po ay nag-aalay ng mga panalangin, nag-aalay ng mga papuri sa Diyos doon sa tabernakulo o doon sa mga templo. Yun yung kanilang tungkulin. Aawit, maghapon, mag-aalay ng mga dapat ialay ng mga tao sa harapan ng Diyos doon sa tabernakulo, doon sa templo. At ganoon din po tayo. Tayo ay tinawag, pinili ng ating Panginoon to offer praise and worship to the Lord, to the King of Kings
and to the Lord of Lords. Kaya tayo po ang inaasahan ng ating Panginoon na magbigay ng mga papuri at magbabalik ng mga awiting papuri, ipahayag kung sino siya, ipahayag ang kanyang magawa sa pamamagitan po ng ating mga awitin. So we are called as royal priesthood. Ano po, kasama po dyan yung pananalangin na yung mga kahilingan ng mga kapatiran po natin ay dadalhin natin sa trono ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananalangin. A holy nation. In other words, this is unique. We are different. We are different people. Sapagkat tayo po ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus nang tayo po ay sumampalataya sa Kanya. A holy nation, therefore, it is a community of believers. Tayo po ay grupo ng mga mananampalataya. Grupo ng mga pinili ng ating Panginoon. Ano po? At napakaganda. Tapos ang sabi niya, people of His own possession. In other words po, we belong to God. We belong to Jesus Christ. We are God's property. Chosen, purchased, redeemed by the blood of the Lord Himself. And because we were redeemed, we were purchased by the blood of Jesus. And so therefore, we are His property. We are owned by God, not ourselves anymore, not to anybody, but we belong to God. We are the possession of God. He is the owner. He is our owner. Talaga naman pong napakasarap isipin na walang nagmamay-ari sa akin, walang nagmamay-ari sa iyo, kundi ang ating Panginoong Diyos. Anong mga dahilan? That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Meron siyang pinili na mga tao. Ikaw at ako ay kasama sa pinili niya. At naganap ito nung tumanggap tayo kay Jesus Christ as Lord and Savior over our lives. Tayo po ay may samahan na tinatawag at yan po yung church. Kaya ulitin ko na naman po, ang isang taong nagsasabing siya ay Kristiyano, pero wala siyang kinabibilangang isang local fellowship, isang local church. Para sa akin po, that's a big contradiction. Sapagkat ang totoong Kristiyano, meron siyang kinabibilangan dapat na spiritual family na ito yung chosen race, ito yung holy nation. Sapagkat yun dapat yung kanyang spiritual family. Yun dapat yung kanyang pamilya na doon siya makikipag-fellowship sa iba, doon siya nakikipag-prayer meeting with other people, doon niya ma-exercise yung loving other people, doon niya ma-exercise yung forgiving other people, doon niya ma-exercise yung accepting other people. Sapagkat kung wala kang kasama, wala kang ka-fellowship, how do you exercise and how do you demonstrate yung teachings na nababasa mo sa Scripture? Walang pagkakataon. Why? Because you don't belong to a local fellowship or a local church. That's why this is my unsolicited advice. If you have indeed received Jesus Christ as your Lord and Savior, then find a fellowship, find a local church, and be part of that fellowship or that church para sa ganun masabi mong meron kang kinabibilangang spiritual family. At ang sabi ni Apostol Pedro dito, na sabi niya, ano sabi niya po? To proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tayo ngayon yung dapat na mag-demonstrate kung sino ang Diyos. Tayo dapat ang magpakilala kung sino ang Diyos, kung sino siya at kung ano yung kanyang mga gawa sa pamamagitan ng ating buhay. Na yung mga taong nasa paligid po natin, pag nakita nila, na oobserbahan nila, nakaiiba tayo sapagkat yung ating pamumuhay ay sinisikap po natin na ipamuhay yung mga aral at mga alituntunin, panuntunan ng ating Panginoon. At kapag nakita nila, iba ang buhay mo, iba ang galaw mo, iba kang manalita, iba kang kumilos, iba kang makitrato sa ibang tao, then the people will be amazed
and will be attracted to Jesus Christ sapagkat pagkakataon mo na to share the love story that you have between you and God, at may share mo yung testimony mo, how you came to know the Lord Jesus Christ and how you became a Christian or a child of God. So tatandaan po natin, tayo ay pinili ng Panginoon, chosen race. Tayo, mga kapatid, ay mga royal priesthood, nagpupuri, umaawit, nananalangin. Tayo ay holy nation, ibig sabihin unique, distinct tayo as a community believers. Tapos possessed by God, na siya yung nagmamay-ari sa atin para ipahayag natin kung sino siya at mga gawa niya sa ating buhay, mga gawa na bunga ng ikaw ay isang tunay na Kristiyano, mga gawang binago, mga gawa na kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoon, na pinagsisikapan natin na talagang mamuhay sang-ayon sa kanyang kalooban bilang mga anak ng Diyos. Maraming salamat. Paalala po sa ating lahat, mahal tayo ng ating Panginoon, at hanggang sa muli, shalom po to everyone.